Sa gitnang silangan, may bagong malawakang digmaan na maaring sumiklab na susubok sa tibay ng bagong alyansang militar sa rehiyon. Paalala, noong ika-7 ng Agosto sa Mecca, Saudi Arabia, nilagdaan ng Turkey at Pakistan ng isang 3 panig na kasunduang pangdepensa na kalintulad ng ika-5 artikulo ng NATO. Ibig sabihin, ang pag-atake sa isa sa mga bansa ay ituturing na pag-atake sa kanilang 3 at halos agad-agad nalaman kung bakit kinakailangan ang kasunduang ito ngayon. Isang araw bago lagdaan ng kasunduan, naglunsad ang mga Houthi na isa sa pinakamalalaking pag-atake sa mga puwersang tapat sa Saudi Arabia sa Yemen sa nakalipas na 4 na taon. At ang mismong Saudi Arabia ay naghahanda para sa mga sabayang pag-atake mula sa 2 direksyon, mula Yemen at Iraq. At ito ay opisyal na datos mula sa intelihensya. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mismong military pact at kung ano ang nangyayari sa Yemen na yan mismo. Dahil mukhang ito nga ang magiging unang totoong pagsubok ng bagong alyansang militar. Bagaman may ilan na nagsasabing ang kasunduang pangdepensa na ito ay ginawa talaga laban sa Israel. Sa madaling salita, halina't alamin natin. Ako si Alexei Pechi. Bago tayo magsimula, hinihiling ko po na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 na subscribers, kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat isa sa inyong subscription. Kaya, ang opisyal na pangalan ng kasunduang pangdepen sa pagitan ng Saudi Arabia, Pakistan at Turkey. Ang kasunduan ng Mecca sa magkasanib na depensa ay nilagdaan noong ika-7 ng Agosto sa Mecca ng tagapagmanang prinsipe ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman, Pangulo ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan at punong ministro ng Pakistan na si Shehbaz Sharif. Ang pahayag ng magkasanib na deklarasyon ay ganito ang pagkakasabi. Layunin ng kasunduan na palakasin ang kolektibong paghadlang sa anumang kilos na agresyon at itinatakda na ang armadong pag-atake sa alinman sa 3 bansa ay ituturing na pag-atake sa kanilang lahat. Ang dokumento ay nakabatay sa umiiral ng bilateral na estratehikong kasunduan tungkol sa mutual na depensa sa pagitan ng Saudi Arabia at Pakistan na nilagdaan noong Setyembre 2025 at ngayon pinalawak na rin ang lohika nito sa Turkey. Hindi rin nagkataon lamang ang pagpili ang lugar ng paglagda dahil ang Mecca ay ang pinakabanal na lungsod ng Islam at nagdagdag ito ng simbolikong bigat sa kasunduan. Ang Pakistan ay nagdadala, malinaw naman, ng sarili nitong arsenalong nuklear, isang hukbong may karanasan sa mga labanan laban sa India at mga bala na kanilang ipinapadala sa Saudi Arabia. Binigyang diin ni Riyad Kremli, ang pangalawang ministro ng pampublikong diplomasiya ng Saudi Arabia, na ang kasunduan ay hindi banta sa alinmang bansa sa reyon. Oo, syempre, naniwala na kami. Dagdag pa ng opisyal ng Turkey, ang kasunduan ay para sa depensa lamang, hindi ito laban sa anumang particular na panig at bukas ito para sa pagsali ng ibang mga bansa. Bagamat ang 3 bansa ay partikular na nababahala sa impluwensya ng Israel at sa mga kamakailang pag-atake nito sa reyon, dito na lumalabas ang teorya na ang kasunduang ito ay talagang laban sa Israel. Maaring isipin na kaya ng mga Persang ito na magsanib Persa laban sa Israel, lalo na kung isasaalang-alang ang posisyon ni Recep Erdogan. Ngunit dapat ding tandaan na ang Turkey ay kasalukuyang lumalapit ng husto sa Estados Unidos ng Amerika. At kung walang pagsang-ayon mula sa Washington, malamang na hindi pipirma ang 3 bansa sa kasunduang ito. At malamang na hindi papayagan ng Estados Unidos na ang kasunduan ay kumilos laban sa Israel. Kaya maaring magmukhang ito ay laban sa Israel. Ngunit huwag kalimutan na hindi kayang kumilos ng Turkey ng mag-isa. At kung gusto niya, at mukhang gusto nga niya, na makakuha ng mga eroplano ng F-35. Kaya malinaw na ang kasunduang ito ay hindi gagamitin laban sa Israel. Ngayon, pag-usapan natin ito ng maayos. Gaano nga ba talaga kaepektibo ang kasunduang ito? At dito, hindi ako maghuhula. Ibabahagi ko ang pagsusuri ng Atlantic Council. Pinaalalahanan tayo ng mga eksperto na ang Saudi Arabia ay meron ng kasunduan sa mutual na depensa kasama ang Pakistan mula pa noong Setyembre 2025 at may kasunduan rin ito sa 6 na bansa ng Gulf Cooperation Council mula pa noong taong 2000. Pero sa praktika, wala ni isa sa mga kasunduang ito ang naging dahilan para sa aktual na pagtugon ng Pakistan katulad ng Artikulo 5 ng NATO. Nagpadala na ang Pakistan ng ilang tropa at maging ng mga sistemang panlaban sa impapawid sa Saudi Arabia.
Pero ayon sa mga analista, malabong maging game changer ang suportang ito at malamang na nakabatay lamang ito sa sitwasyon. May ilang eksperto na nagsabi na ang mga opisyal ng Pakistan ay iginiit na ang kasunduan noong 2025 ay hindi kasama ang nuclear umbrella kahit na may opisyal mula sa Saudi noon na nagsabi tungkol dito. Sinabi niyang wala. Pinirmahan namin ito dahil mismo sa nuclear umbrella. At ayon sa pagsusuri ng Atlantic Council, ang tunay na halaga ng kasunduan ay maaring hindi ganong militar kundi mas diplomatikong aspeto. Sa simula pa lang ang digmaan laban sa Iran, ginamit na ng Riyadh ang pinalakas na pakikipagpartner sa Islamabad para tahimik na impluwensyahan ang mga negosasyon at kontrolin ang paglala ng tensyon sa Tehran. Talagang matibay ang makasaysayang pundasyon ng alyansa dahil sa loob ng mga dekada, sinanay ng Pakistan ang mga tropang Saudi. Nagpapalitan ang Turkey at Pakistan ng mga barkong pandigma at mga eroplano para sa pagsasanay. At noong 2023, pumirma ang Riyadh ng pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng Ankara para sa pag-aangkat ng mga Turkish drone. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit kinakailangan ang kasunduang ito sa panahong ito. Paalala lang, noong Huwebes, ika-6 ng Agosto, inihayag ng mga Houthi ang isang sabayang pag-atake gamit ang mga drone at mga balistikong missile sa mga kampo ng mga puwersang kinikilala ng pandaigdigang komunidad na sinusuporta ng Saudi Arabia at kabilang sa pamahalaan ng Yemen sa 3 probinsya sa gitna at silangang bahagi ng bansa. At ngayon, ang kinatawang militar ng kilusang Houthi na si Yahya Sariyah ay naghayag na isinagawa ang pag-atake matapos matuklasan ng mga Houthi ang pag-ipon ng mga puwersa ng gobyerno na di umano'y naghahanda para umatake mismo sa mga Houthi. Ang mga Houthi, siya nga pala, ay tinatawag ang mga puwersang ito ng mga bayarang sundalo ng Saudi. Ito ang unang tunay na malaking pagsiklab ng labanan sa loob mismo ng Yemen matapos ang 4 na taon ng relatibong katahimikan na naitatag matapos ang tigil putukan sa tulong ng UN noong 2022. At sa parehong araw, ang mga Houthi ay tumama na mismo sa teritoryo ng Saudi Arabia sa timog na lalawigan ng Najran. Ang hepe ng staff ng koalisyon na sumusuporta sa pamahalaan ng Yemen, ang Saudi na General Mayor na si Turki al-Maleki, iniulat na 11 ang nasugatan ng mga sibilyan, 7 Saudi, 1 Yemeni, 2 Ehipsyo at 1 Pakistani, kabilang ang isang 4 na taong gulang na bata. At ngayon, inakusahan ni al-Maleki ang mga Houthi sa walang pinipiling pambobomba sa mga sibilyang lugar at sa paglabag sa internasyonal na makataong batas. Sa kabuuan, ganito ang konteksto ng paglala ng sitwasyon. Paalala, inihayag ng mga Houthi ang blokadang pandagat laban sa Saudi Arabia noong Hulyo 20 at tinawag nila itong kampanyang pagkubkob kapalit ng pagkubkob bilang tugon sa mga ipinataw na limitasyon sa dagat at himpapawid na komunikasyon sa Yemen na ipinatupad ayon sa kahilingan ng kinikilalang pamahalaan ng bansa. Mula noon, inihayag ng kilusang Houthi na umatake sila sa 8 barkong konektado sa Saudi Arabia sa Dagat na Pula. Sa kabuuan, gaya ng inyong nauunawaan, itong spiral ng paglala ay lalo pang umiikot at araw-araw ay mas pinipilit ng mga Houthi na atakihin ang Saudi Arabia. At dito lumilitaw ang direktang kaugnayan sa kasunduang militar na ito. Nilagdaan ang kasunduan sa panahon na ang Riyadh ay nahaharap sa paglala ng mga pag-atake ng mga Iranian Houthi sa Yemen. At sa parehong araw, isang opisyal ng Saudi ang nag-ulat sa ahensiyang CNN na ang Riyadh ay naghahanda para sa ayon sa kanya, maraming koordinadong pag-atake mula sa mga milisyang Iraqi at mga Houthi na suportado ng Iran. Kasabay nito, dagdag pa niya na ang mga opisyal ng mga bansa sa Persian Gulf ay gagawa ng lahat ng kinakailangang hakbang upang labanan ang anumang agresyon. Bukod pa rito, iniulat ng Israeli na pahayagan na Times of Israel ang mas nakakabahalang detalye. Ipinapakita raw ng mga datos mula sa intelihensya na ang mga Houthi at mga milisyang Iraqi na kumikilos sa ilalim ng pangangasiwa ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps ay maaring sa lalong madaling panahon ay magsagawa ng tunay na koordinadong pag-atake sa sibilyan, infrastruktura ng enerhiya at mga daungan ng Saudi Arabia. Ayon sa parehong opisyal ng Saudi, ang mga banta na ito ay lalo pang nakakabahala lalo na ngayong patuloy na sinusuportahan ng Riyadh ang de-escalation at negosasyong pagresolba ng alitan sa Iran. At ang mga pagsisikap sa pagmemediasyon, ayon sa kanyang pagtataya, ay gumagalaw sa tamang direksyon. Ibig sabihin, ang mga planadong pag-atake ay maaaring sadyang nakatuon upang sirain mismo ang prosesong ito ng ER.
Kasabay nito, binigyang diin ng opisyal na ang kooperasyon ng Saudi at Amerika ay nananatiling napakataas sa lahat ng antas, kabilang ang operatibong pakikipag-ugnayan sa Central Command ng Estados Unidos. At handa ang Saudi Arabia na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang bilang tugon sa anumang agresyon. Ngayon, ang pangunahing tanong, gagana ba ang kasunduan kung totoong atakihin ng mga Houthi at mga milisyang Iraqi ang Riyadh sa isang koordinadong pag-atake? Ayon sa lohika ng mismong dokumento, ang pag-atake sa Saudi Arabia ay formal na nag-obliga sa Turkey at Pakistan na tumugon na parang sila ang inatake. At may ilang praktikal na hakbang na nagsimula na bago pa man magkaroon ng tensyon. Halimbawa, nagpadala na ang Pakistan ng maliit na bilang ng mga sundalo at mga sistemang depensang panghimpapawid sa kaharian. Ayon sa kasunduan, noong 2025. Pero kailangan aminin na ang mga ganitong kasunduan at tatlo na ang meron ang Saudi Arabia, kabilang ang kasunduan noong 2000 ay hindi pa kailanman nagresulta sa tunay na kolektibong tugon militar at anumang aktwal na suporta ay magiging limitado at nakadepende sa partikular na sitwasyon. Kaya ang pinakamalamang na senaryo ay hindi ang ganap na pagsali ng mga barko ng Turkey at eroplano ng Pakistan sa direktang labanan laban sa mga Houthi, kundi isang mas limitadong aksyon. Halimbawa, pagpapalakas ng depensang panghimpapawid ng Saudi gamit ang mga tauhan mula Pakistan, posibleng pagpapadala ng karagdagang mga sistemang depensang panghimpapawid ng Turkey at diplomatikong suporta sa mga internasyonal na plataporma. At gaya ng binibigyang diin ng Atlantic Council, paggamit ng mismong katotohanan ng pagkakaroon ng alyansa bilang alas sa negosasyon sa Tehran. Ibig sabihin, pagpapakita na hindi lang formal na kasunduan ang nasa likod ng Riyadh na yon, kundi dalawang totoong malalaking puwersang militar sa rehiyon, na ang isa ay may nuclear na armas pa. Sa madaling salita, gaya ng naintindihan ninyo, ito ay mas may simbolikong epekto kaysa sa totoong paglahok ng Turkey at Pakistan sa isang hayagang digmaan. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.